Hello everyone, welcome back to our Sunset Moments, and we are here again for a little sharing. No? This is, no, or I will be talking more about the relationship between the mother and son, no? A kind of mother-son relationship or mother-son cooperation. No? Medyo may kaibahan lang ito dahil sa ah, palagi na rin lang nating, of course, mahal natin ang ating ina, nanay, mama, ukasang, and oma. We have many terms. No? We are calling our mother. No? But in terms of a relationship on how to go really with dealing with a mother. By the way, forgive me with this jacket, but it's here again. It's -1, and still snow is falling down in here. Na isang buwan na. Pero we just hope na everyone is safe dito sa Japan. Balik tayo po dito sa nabanggit kong relationship ng ina at anak o mga anak. Dahil sa marami tayong pinagdaanan sa mama natin. Mula pa nung tayo'y ibinuntis ng ating ama doon sa ating ina. Nasa sinapupunan pa lang tayo. Dala-dala na ng nanay natin ang pagsasakripisyo. Andoon yung paglilihi niya, nasusukas siya, kailangan niya magdahan-dahan, at first 3 months kailangan siya, lang siya, little or not heavy sa mga gawain sa bahay or kung saan man siya nagtatrabaho. And also, may cousin na isang pediatrician din. Nabanggit niya sa akin noon na from 3 to 5 months na nasa sinapupunan pa lang ang bata, kumbaga yung fetus. Kailangan ding kontrolin ng mag-asawa ang pagtatalik. Dahil sa ganong panahon, 3 to 5 months, nagbi-build up na ng parang nectar, parang kumbaga sa web ng mga gagamba, para doon didikit or kumbaga nakakaano na yung fetus na hindi siya basta-basta mahulog or may sabay ba kung iihiba or anong gagawin ng mother. Kaya inaano rin ng doktor na at that age or at that period, 3 to 5 months, iwasan daw yung magtalik dahilan sa posibleng tatamaan yung nectar na siyang humahawak dun sa fetus para hindi malaglag or hindi magkaroon ng miscarriage. Nung nalaman ko ito, ito yung panahon na kumbaga nalaman ko kung bakit nagkaroon ng miscarriage yung asawa ko noon. Nung una pa. So siya sana yung panganay namin pero hindi naging successful nga eh. Yun dahilan sa wala rin akong kaalam-alam doon. Pero pagdating ng mga 9 months, actually ang bilang dyan 40 weeks. 40 weeks. Pero mas madali daw makumpleto yung yung kabuuan ng batang lalaki, mas mabilis. Kaya mga 39th week and few days posibleng may papanganak na yung batang lalaki. Kasi mabilis ang growth ng lalaki kumpara sa babae. Kaya yung babae almost andun na rin sa 40 weeks. 40th week ng dun sa sinapupunan ng ina. Pag ipapanganak yan ng ina, ang laking sakripisyo ng ina pag ipapanganak niya yung bata.
alam niyo mga kaibigan, 5 anak namin, 5 beses kong nakita na kasi ayaw akong bitawan ng asawa ko dun sa sa Philippine Hospital na habang nanganganak siya. So ayaw niyang iwanan ko siya. Kaya walang magawa yung doktor, kundi pinasuot na rin ako ng laboratory gown doon para na andun ako kung manganganak na yung misis ko. So, sa 5 beses na panganganak ng asawa ko, andun nakita ko kung paano talaga paano talagang masisigaw-sigaw, no, ng mother yung pagpapanganak. Doon lamang malaking krus na yun sa ina. Ikaw na ama, nakita mo yun, maaawa ka talaga dun sa asawa mong nanganganak. Parang maibsan na lang yung takot or yung awa mo kapag nakita mo na buhay at maganda, malusog yung anak mo. Yun ang isang naging sakripisyo ng ina. Pero doon pa rin sa pagdididi, pagpapasuso, pagpapalit-palit ng diapers, usually andun din sa mother pa rin yun. Of course, doon sa mother yung nagdididi. Doon na rin lang yung father, kung andun na yung father din, tumutulong-tulong na magpalit ng diapers or what. Pero usually ang mother pa rin ang kumikilos-kilos doon, lalong-lalo na kung ang father ay nagtatrabaho or kung saan-saan napupunta. Kaya since ang mother ang andun, at wala man siyang katuwang, talagang andun ang mother. Now, fast forward tayo. Pagdating sa kindergarten, atid sundo yan. Kahit pag i-enroll pa lang, mother pa rin ang dyan. Ang usual na gumagawa dyan. And lahat, bakuna or doon sa mga kailangan ng bata, siguro andun yung father kapag bibili-bili ng mga damit or diapers. Yun ang role ng father na to support the mother kung paano i-take care talaga yung bata. Pagdating sa elementary, hatid sundo, swerte na rin kung andun na yung father to take the time na magkaroon ng closeness din yung bata at yung father. Kasi tulad sa akin noon, nagtuturo ako, alis ako alas 7 ng umaga. Pagdating ko sa bahay, alas 6, alas 7 rin ng gabi. Kaya pag makakarating ako doon, hindi na ako nakapagluluto, hindi ko na rin makitang kung pwede kong karga-kargahin yung bata, dinidede o nagpapadede si Mrs. or natutulog, kung may time na lang na ihele-hele mo yung bata. But more time talaga ang mother at ang anak. Again, fast forward tayo. Pagdating ng mga oras na andun na yung puberty time, adolescence time, teenage time ng mga anak. Now, ito sensitive na panahon na ito ng mga anak. Sino ang gagabay ng mga bata para kung sino man ang dapat na or karapat-dapat na maging kasama niya. Mga barkada niya, mga classmates niya, or kung ang hilig ba niya ay basketball, andun napapasama sa grupo, sa team. Then after practice, saan ang punta? Ito mga ganya-ganyang social environment na yan. Okay lang sa sports team. Kasi kailangan din ng mga bata yon, because nagde-develop din yung mga changes of desires and likes ng mga bata.
from toys, napupunta sa mga balls, napupunta sa mga medyo magara-garang damit. Ang iba gusto ng Levi's, ang isa gusto ng mga kung ano-ano yung mga gustuhin nila na model na rin sa kanila. Kaya parang nagiging effects na rin yun sa mga bata dun sa kanilang social environment. Medyo outcasted sila dun sa klase kung magaganda ang damit ng mga classmates niya, din sa kanya naman medyo luma-luma na, kaya kailangan ding tingnan ng mga parents ang mga ito. And of course, kung kukunti lang ang budget talaga ng parents, yung mother talaga ang titingin-tingin dyan. Although, ang father talaga ang haligi ng tahanan, he should work on providing clothes, shelters, foods for the family. More on the external ang responsibility ng father, while ang mother naman, she is more responsible sa mga internal, yung mga heart, emotion, will, determination, academics, development ng bata. Now, kung hindi magawa ito ng mother and son, andun na rin ang father, of course, pero since mother and son have most of the time na andun yung oras nila, kailangang matiyak ng mama kung saan talaga nagde-develop yung mga nasa iba-ibang angulo, surroundings ng anak nila. Check yung mga assignment, yung cards, and then kung saan pero huwag namang higpitan na pagkatapos ng basketball, kung saan-saan, baka nag-snacks din lang sila. At kung nagkaroon ng parang crush, then father, mother should also be parents, be friends to their children. Na kumbaga, best friend kayo ang mag-lead ng kwento para the children would know kung paano dalhin yung buhay niya sa ganyang edad, sa kabataan niya. Alam mo anak, ganito. Nang una akong nanligaw, ganito. Hindi pa si mama noon ang first ko. Gano-gano, parang kwentuhan na mapapalagay yung loob ng binata mo, kung paano dadalhin yung mga ganong bagay. Yung mother naman, ayun, smile ba naman, mag-ano ng mga foods or merienda, o ano yung pinag-uusap-usapan nyo dyan, mga kung ano-anong mga, na naman yan, mga gano-ganong mga tapos sabihin like a friendly way of acquaintances between and among the family. Dito magkakaroon ng confidence ang bata on that sensitive time. Sa nabanggit ko kanina, nag-iiba ang desires ng mga bata. Hindi na niya doon sa mga kapatid niya, mga pinsan niya, doon na siya sa mga either classmates niya, ka-teammates niya doon sa mga sports niya, and doon makikita na niya yung isang maganda doon, andun na yung buhay niya. Growing na yung, extended na yung mga, kumbaga, left and right niya, marami na siyang nakikita. So the responsibility now sa mga ganong edad ng mga anak na mga bata andun sa magulang. Isang malaking bagay dito, kung mapunta sa bisyo ang anak, mapunta sa premarital sex ang anak, hindi mo masisisi talaga ang bata kasi andun na yung instinct niya
nag-iba na yung desires niya. Kasama na doon ang libido at sexual activeness niya. Kaya, parents must be there to really guide, coach the children, give recognition. Anak, congratulations, nanalo pala kayo ng basketball niya. Uy, may kaibigan daw siya, nako. Napasagot ka ba? Congratulations. Anong balita? No? I-update mo naman kami, ganun. O baka nag-date na kayo, ha? Meron ka bang budget? Magkano? A way where the kids could really open up. Padagdagan mo naman tong baon ko. Bakit? Siyempre, ihatid ko yung ko doon. Ihatid mo lang, ha? Baka kung saan-saan kayo pupunta. Papa naman parang hindi pinagdaanan ito mga ganito. Sabi ko, pinagdaanan ko yan, pero nako, ang tukso sa akin, lalong-lalo na yung mama mo. Nako, mga ganong bagay na kumbaga, it opens the mind of your teenager sa mga realidad ng buhay. Kaya isa ito sa mga dapat intindihin. Pero again, going back to the mother-son relationship, mas malaki ang responsibilidad ng mother sa anak nila. Kung titingnan nga ba naman natin, the mother of Moses helped Moses to be safe. Kaya pinaanod niya doon sa ilog, doon sa ibabaw ng basket. Nakuha ng prinsesa, inadapt ng prinsesa, nabuhay yung bata. Si Jesus naman, inalagaan ni Mama Mary. Kaya maraming role ang mga magulang para sa mga anak nila. Sa panahon din natin, tingnan din natin, respetuhin din natin kung paano nagsakripisyo ang ating mama para sa atin. Kaya do not just say, mama ko, hindi naman ako inalagaan mabuti. So, don't judge your mother, baka ang problema ay doon lang sa budget. Isa yon sa mga responsibilities din ng father. Now, kung talagang may kakulangan, then lahat tayo mag-sacrifice, binat-binatin ang garter para magkasya lahat-lahat. Patience that we can all go on sa walks of life natin. And lesson learned, be close to your parents. Parents should be responsible to their children. Guide them along the way. Mula sa baby, infancy, to their juvenile puberty time, to their teenage life. Lalong-lalo na sa mga premarital sex, mga drug influences. Ngayon, nandito pa yung isang gadget. Nakaka-addict yung mga sa ML, mga laro-laro sa mga gadgets, mga cellphones. Uubos yung oras talaga. Kaya parents have to police or befriend to their children. Ito lang po, mother-son relationship, but of course, it's parents and children's responsibility. Hanggang doon lamang po tayo sa ngayon. Ito po sa share ko tayo sa ating sunset moments. Thank you. Tiisin natin itong -1 degrees. -1 degree dito sa Nagano. It's still showering daw dito. Hindi na masyadong malakas yung
patak-patak ng snow. On and off na rin siya kaninang umaga hanggang tanghali, andun pa rin parang umaambon-ambon ng snow. Kanina namang mga 2:00 nawala, pero ngayong 5:00 bumabalik-balik na naman. So, let's pray for the safety of everyone. Sa Japan, sa Korea, sa China, malakas talaga ang snow dito sa bandang ito. Nakita ko rin ang weather forecast ng Philippines. Ulan. Kunting pag-ano lang ng araw. Kaya be careful doon mga kapwa Pilipino ko. At lalong-lalo na nakita ko yung sa Korea -8 degrees. Pati yung sa Taipei. Talagang negative ang doon, no? Celsius nila doon, temperatura nila doon. Kaya thank you so much. Yung mga may sakit, may dinaramdam, be patient and try to pray for more, and I hope we can recover, no? Ang aking sister-in-law si Ruby, get well soon. Ang aking ring kaibigan na si Bishop Winnie doon sa South Korea, medyo rin yung heart niya, na angioplasty ata siya yung yung case niya. Kaya Bishop Winnie, my dear sister, please take good care. My sister-in-law Ruby, please take good care. Alam ko yan, puro sa mga heart tayo, no? Kaya let's try to relax and just go on with what the doctor says, and let's keep the advices, and let's go on with the medicine kung ano man. Then we will find out kung ano yung mga organic na pwede nating isalang din instead of yung mga chemicals, then it will be fine. Okay, maraming salamat po. Ito po si Sir Kutaylo sa ating Sunset Moments. Peace and God bless to everyone. Bye-bye.